Mula sa aklat ni Propeta Isaías, ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo, nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon, parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestros at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig, para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang, upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko inilalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya."
Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya," at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong panahon ng Lumang Tipan, naniniwala din ang mga Hudyo na si Yahweh, ang kanilang Diyos, ay manliligtas. Kapag pinag-uusapan ang kaligtasan, ang iniisip nila ay ang pagligtas sa kanila mula sa Ehipto. Doon pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga makababalaghan na kanyang ginawa para sa kanila. Lalo na ang pagbubukas ng dagat na pula, opening of the Red Sea. Pinadala sila sa gitna ng dagat na hindi nababasa. Pero nilamon ng dagat na yon ang mga kawal at mga karwahe ng mga Ehipsyano na naghahabol sa kanila. Pero dito sinabi ni Propeta Isaías na darating ang araw na iba na ang magiging karanasan nila ng kaligtasan. Ililigtas sila ng Diyos mula sa mga lupain kung saan sila pinatapon. Ibabalik uli sila sa lahat ng lupaing ipinangako sa kanila. Hindi na sila tatawid ng dagat. Ang tatawid nila ay ang disyerto. Hindi sila aanuhin ng mga mababangis na hayop ng disyerto. Makakauwi sila uli sa kanilang lupain. Naranasan ng mga Israelita ang kaligtasan ito noong makabalik sila. Pinabalik sila ng mga Persians sa kanilang lupain at inayaan silang maitayo uli ang templo na sinira ng mga Babylonians. Talagang makapangyarihan ang Diyos. Iniligtas niya ang kanyang bayan. Sa atin, sa Bagong Tipan, ang kaligtasan na nararanasan natin ay galing kay Jesus. Siya ang ating manliligtas. Sa ating ebanghelyo ngayon, naranasan ng mga babaeng nahuli. Sa ating ebanghelyo ngayon, naranasan ng isang babaeng nahuli na nakiapid ang kaligtasang ito. Sa halip na parusa ng gustong ipataw sa kanya ng mga Hudyo, ang karanasan niya ay ang kapatawaran na ibinigay ni Jesus. Talagang nakalaya siya. Dapat na siya batuhin hanggang mamatay, ngunit hindi. Si Jesus na walang kasalanan, na talagang may karapatan na magparusa sa kanya kasi wala siyang kasalanan. Siya ang may karapatang unang humagis ng bato laban sa kanya. Siya ay napatawad ni Jesus. Napapatawad tayo ni Jesus sa ating kasalanan kasi inako na niya ang parusa sa ating pagkakasala. Namatay siya sa krus para sa atin. Talagang walang maipagmamayabang tayo sa Diyos. Kung ano man tayo ngayon, yan ay biyaya ng Diyos. Yan ay talagang naranasan din ni Pablo. Noong maaari niyang ipagmalaki ang kanyang katapatan sa kautusan ni Moises. Talagang tinutupad niya ang mga requirements na isang mabuting Hudyo. Pero ngayon, nabuksan na ang kanyang mata. Naging matuwid siya sa Diyos, hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa awa ng Diyos. Ginawa siyang matuwid sa pag-ako niya kay Jesus, sapagkat inako ni Jesus ang kanyang mga kasalanan.
Kaya para kay Pablo, iniwanan niya ang kanyang nakaraan. Nang niyang ipagmalaki kasi stricto siya sa pagtupad sa mga batas ng Diyos. Ang pinagmamalaki niya ngayon ay ang katapatan ng Diyos sa kanya. Noon, ang pinagmamalaki niya ay ang kanyang katapatan sa batas. Ngunit ngayon ay itinuturing niya na ang mga ito na isang basura. Ang katapatan kanyang may mamalaki ay ang katapatan ng Diyos. Ang mahalaga ay hindi ang kanyang ginawa noon na kulang. Ang ipinagmamalaki niya ngayon ay ang ginagawa ni Jesus para sa kanya. Talagang kailangan natin ng kaligtasan. Ang gulo ng ating buhay, napakalaki ng kasamaan, ng kasinungalingan, ng pagkakanya-kanya, ng mga kahirapan na dinadala natin sa mga mahihirap. Hindi tayo maliligtas ng mga politiko, ng pera, ng technology. Mas mapapasama pa nga tayo ng mga ito. Sana akuin natin ng ating kaligtasan ay nasa Diyos. Sa Diyos lamang. At pinadala si Jesus upang dalhin tayo sa liwanag at katwiran. Sa Kanya lamang tayo umasa. Anong ibig sabihin ng umasa tayo sa Diyos? Na umasa tayo kay Jesus? Una po, ibig sabihin, sundin natin ang Kanyang utos at ang Kanyang halimbawa. Magmahal na nagpapatawad. Makiisa sa mga nangangailangan. Magpakumbaba. Huwag pagsamantalahan ng iba. Panindigan ang katarungan at ang katotohanan. Yan ang ibig sabihin ng pag-asa natin sa Diyos. Sundin natin siya. Isabuhay natin ang kanyang halimbawa. At yan tayo makakaranas ng kaligtasan. Kung noon ang kaligtasan sa mga Hudyo ay kaligtasan sa pagkaalipin sa Ehipto, at ang tanda noon ay ang pagtawid nila sa dagat na pula. Ang ating karanasan ngayon ng kaligtasan ay ang kaligtasan na bigay ni Jesus. Ang pagtuwid niya mula sa kamatayan hanggang sa muling pagkabuhay. Ang kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. At tayo'y nakikiisa sa karanasan ng kaligtasang ito. Kapag tayo ay sumusunod, tumutulad kay Jesus. Nakikiisa tayo sa kanyang kahirapan upang makiisa tayo sa kanyang kalulatian. Yan po ang kaligtasan na ating hinahangad-hangad.